Wala pa ring bago mga mare, heto at maglilinis ulit ako ng isaw. Kaninang umaga ay wala din si paring Bentot dahil inarkila siya at magdi-deliver siya ng mga gamit. Kaya ginising na rin niya ako para naman mag-intindi na rin aming mga paninda. Nakakatuwa nga mga mare dahil nakaubos siya kagabi. Mabuti na nga lamang at hindi umulan kahapon hanggang gabi kaya naman maaga siya nakaubos. Sana nga mamaya ay ganun pa rin ang panahon para naman makabawi-bawi kami. Anyway, nakapagkape na nga rin pala ako dyan tapos naligo na ako at sinunod ko na nga rin intindihin itong isaw. Marami nga din nagtatanong kung binabaligtad ko ba daw itong isaw na ginagawa ko. Ang sagot ko mga mare ay hindi po dahil sabi ko nga sa inyo kung gagawin ko yun ay aabutin ako ng siyam-siyam. Ang ginagawa ko ho din ay hinihilis ko lamang at hanggat marami ako nakikitang dumi na nalabas ay hindi ko ho yan titigilan. Pareho ay talagang hindi binabaligtad mga mare at ang binabaligtad ko lamang ay yung isaw ng baboy. Minsan kasi mga mare sa isaw ng baboy ay maraming buhangin na nakadikit sa taba kaya naman kailangan tanggalin yon. Hindi ko na laang ho naiipakita sa inyo dahil kalimitan ay si paring Bentot ang nagawa nun at paggising ko ay nakahalbos na. Yun na lamang mga nagagawa ko ang nabibidyohan ko mga mare. Tapos may nagtatanong din kung paano gumawa ng suka at sauce ay hindi ko nga rin humabidyohan dahil siya rin yung nagawa nun. Nagagawa at naluluto ko lang yun mga mare kapag merong trabaho si paring Bentot. Dahil malapit lang naman mga mare yung pinagdeliveran niya ng mga gamit kaya naman ayan at dumating na nga din siya. Pagkatapos ko malinisan yung isaw ay sinunod ko na nga rin igayak yung ulo. Nilinisan ko lamang yun mga mare at siya na nga din yung pinagluto ko. At yung pagkain naman namin mga mare si Kuya Omak nga pala ho yung nagluluto no. Anyway, nagtimpla nga pala ulit ako ng kape mga mare dahil hindi pa nakakainom si paring Bentot pero ako rin yung umuubos mga mare. Hinugasan ko nga rin pala muna itong atay mga mare bago ko intindihin. Habang inaasikaso ko yan ay nakapagluto na rin si paring Bentot ng dugo. At habang nilalaga niya yung isaw mga mare ay inuumpisahan na nga din yan tuhugin yung dugo. Medyo mainit pa nga yun mga mare pero ginagawa na niya para mabilis daw kaming matapos. At ayan, natapos na nga din yung mga mare at okay na nga din itong atay at barbecue. At dahil nakamarinate pa naman mga mare yung isaw ng manok kaya naman heto at nagwalis-walis muna ako din sa aming loob ng bahay. Naglagay na nga rin pala si mama dyan ng tubig sa ref dahil wala na nga itong laman. Kinatulong ko na nga dyan si Kuya Lia mga mare at pinalabas ko na nga din yung maruruming damit. Hindi ko na nga rin muna winalisan yung kwarto namin mga mare dahil nandun nga si baby at si ate at pag nakita nga ako ni baby naku po ay hahabol na naman yun. Tamang walis-walis na lamang muna mga mare magagawa ko ngayon dahil napakarami ko pang ang gawain. Pagkatapos nga nun ay syempre wawalisan din natin itong labas ng bahay namin. Nagyayaya na nga din kumain dyan si paring Bentot mga mare pero sabi ko nga ay mamaya na lamang at tatapusin ko na nga muna itong aking ginagawa. Wawalisan ko na nga din muna ito para mamaya ay yung mga isaw na lamang yung aking gagawin. Nakasampay pa nga din dyan yung unan dahil nilabhan nga pala yun ng kapatid ko. Ako nga ay bakit nilabhan kung kailan maulan ang panahon at hindi na laang yung mga punda ang kanyang inatupag labhan. Aba ay sala sa lamig, sala sa init din ang padali ng kapatid kong are. Mainit pa nga rin kanina mga mare at may sikat pa nga ang araw pero ngayon ako po ay nagkukulugan na naman. Uulan na naman wari ko are. Anyways, pagkatapos ko nga palang magwalis dyan mga mare ay kumain na nga din muna kami. At pagkakain nga namin mga mare ay mamaya ko na nga lamang kako iintindihin yung isaw dahil medyo mainit pa naman yun. Nako mga mare, pasensya na ho kayo kung paulit-ulit ang aking video ha. Eto kasi mga mare yung araw-araw na ginagawa ko. Kaya naman eto lang talaga mga mare yung maiipakita ko sa inyo. Kaya naman sana ho ay hindi kayo magsawa sa aking mga videong are. Anyways, kung nakarating ka sa videong ito at nanonood ka pa rin hanggang ngayon ay maraming salamat ho sa inyo. Paki-comment nga ho mga mare kung taga saan kayo at nang nalalaman ko kung saan nakakarating ang aking mga video at mga mini vlog.